Talagang pinapatunayan ng Southern Leyte na hidden gem sila eh. Nag-heal na yung inner child ko. Ayun si Bossing. Outfit check. Tara, saan tayo ngayon? Tagbak. Sa Tagbak daw kami. Hindi kaya mabuhat ng kamay. Ikaw muna. Okay mga men, nandito na tayo sa Tagbak. Ang ganda. Napaka peaceful. Tignan nyo naman. Lalakad na kami. Napakapayapa. Sobrang payapa. Ayan o. Siguro naririnig nyo naman yung mga simoy ng hangin. Sinong di gaganahan sa ganitong lugar? Napakapayapa. Yun o. Grabe. Ang sarap magbakasyon. Paano hindi ka naman matutuwa? Tignan nyo mabuti. Everything diba? Ganyan. Epal eh. Tignan nyo naman oh. Grabe oh. Tapos dito pa kami magsa-sunset. Hey, everything sinilin, lakas ng tama. Parang di yun yung tugtog nung ano ah. Parang di yun yung tugtog nung sa TikTok. Tara mag-ikot. Let's go. Bossing, hindi ka ba mag-open ng Strava mo? Parang okay mag-open ng Strava dito kasi yung haba eh. Oh. Open natin Strava oh. Hindi rin siya crowded dito sa Tagbak. Hindi siya crowded. Napakaliwalas. Kung magde-date kayo, pasok na pasok dito. Grabe lang kasi hindi ko in-expect na sobra palang daming pwedeng puntahan sa Southern Leyte. Isa lang to sa mga tourist spot na hindi ganun ka-overhype. Pero kapag ka nandito ka na, napakaganda. Ayan oh, napakadaming isda. May mga ahas din eh. Grabe oh. Oh, may ahas din. Ayun oh. May ahas. May isda, may ahas, may mga sea snake ba? May mga starfish. Napakadami. Ayan guys oh. Grabe. Napakaganda dito. Kaya napapaisip ako eh. Bakit ka pa pupunta sa mga trending na videos sa online na nakikita mo? Dapat doon ka pumunta sa hindi masyado nagte-trend. Kasi hindi mo ina-expect yung peace of mind makukuha mo. Yung ganda. Tsaka masasolo mo din eh. Tulad yan no, napakaganda dito, grabe. Hindi ko in-expect, napakaganda sa personal ng Tagbak. Tapos masasaksihan pa namin dito yung sunset. Ganda, hindi maingay, tahimik lang. Para sa mga tulad ko na gustong magpakalma ng isipan, mga sobra na sa stress sa buhay. At isa sa marirecommend, maglakad-lakad kayo dito sa Tagbak Marine Park. Napaka-solid, ang haba nung lakadin. Sa mga kapwa ako nagbabakasyon, papunta dito sa Southern Leyte. Huwag na huwag niyong kakalimutan, pumunta dito sa Tagbak, sa Liloan. Sa Liloan, Southern Leyte. Para ka nakapag-island hopping. Kasi ginawa ng tulay papunta dito sa kabilang bato. Tapos papunta ulit sa may kabilang bato. Ginawan siya ng parang tulay. Ayun o. Taas. Kaya nagkaroon ng opportunity mapuntahan siya. Hindi mo nga lang pwede puntahan yung mismong parang isla na maliit. Ayan o. Matutulis siya. Halos lahat puro balite eh. Ayun o. Halos lahat puro balite. Kaya yung mga mahihilig sa bonsai, pag napunta dito, kikiligin talaga. Ang daming pwedeng bonsaiin, grabe. Pero syempre, hindi nyo siya pwedeng kunin. Kasi protected area to eh. Pinapreserve yan kasi para sa mga turistang pumupunta. Kita din pala dito yung Liloan Bridge. Di ko lang alam kung kaya i-zoom nitong camera natin. Nagkaroon ko din ng opportunity makapaglakad sa gitna ng dagat. Kasi nasa gitna na tayo eh. Oh. Tingnan nyo mabuti. Ayun oh. Puro dagat yan. Diba? Oh, dagat. Puro dagat. Kagandahan lang ngayon, low tide siya. At the same time, hindi siya mahangin. Kalmado yung dagat. Kaya mas may enjoy mo yung paggagala dito.
Napakalinaw ng tubig dito. Pre mo, taas-taas ng pwesto. Kanyang kalinaw. Talagang pinapatunayan ng Southern Leyte na hidden gem sila eh. Nakakatuwa lang din kasi yung asawa natin dito eh. Dito siya naninirahan eh. Kaya yung mga magagandang spots dito, malapit lang, tsaka alam niya. Dati sinasabi ko sa kanya na dito ko lang tumira sa Maynila. Pero ngayon napagtatanto ko, ngayon nagbakasyon ako dito sa Southern Leyte. Parang ayoko na umuwi sa Maynila eh. Napakaganda dito, sobrang tahimik, walang ingay, walang polusyon sa hangin. Napaka aliwalas, ang sarap huminga. Napakasarap huminga sa probinsya, lalo dito sa Southern Leyte. Hindi naman sa pagiging bias kasi taga dito yung asawa ko, pero grabe, hindi ko ma-explain. Kasi sabi ko sa kanya, magbakasyon tayo, napapagod na yung isip ko. Hindi ko na alam yung mga kinakaharap ko, yung tinatahak ko. Parang yung isip ko nagugulo. Kaya sabi ko, parang kailangan natin magbakasyon. Which is dinala niya ako dito sa kanila. So, ayun, na-meet naman. Talagang makakapagpahinga yung isip mo sa ganda ng mga tanawin dito. Ng galaan, ng dagat. Especially yung mga ganito. Yan. Ganyan yung hinahanap-hanap ko noon pa eh. Oh. Kumbaga kahit nung bata pa ako, parang eto na rin yun eh. Yung masasabi kong nag-heal na yung inner child ko. Kasi dati sa YouTube ko lang pinapanood yung mga gantong scene. Pero ngayon, no, na-experience ko na siya ngayon. So, yun lang. Ang sarap lang sa pakiramdam kasi kasama mo yung mahal mo sa buhay. Dahil na siguro kasama mo yung pamilya mo pa, di ba? Para kompleto, one happy family. Kahit lagi nag-aaway. Grabe, napakaganda talaga dito. Kung nature lover ka talaga dito, hindi mo nagugusto yung umuwi. Pupunta si bossing ko doon sa taas. Mag-i-inquire siya. Gusto niya sumakay doon, no? Magbabike daw kami sa dagat. So sige, pagbigyan natin. Kahit natatakot ako kasi parang meron ditong mga ano eh. Hindi siya ahas eh. Pero parang siyang ahas, madami. Mamaya videohan natin mala. So yun, bigo si bossing natin. Malungkot siya mga men kasi low tide na daw. Hindi na pumayag yung nagbabantay dito na magbike-bike pa kami. Kasi sa side na daw sa buhangin. Ayun, no? Sabi ko, bumalik na lang kami sa next day para maranasan yung pagbabike. Batsi na kami. Muntik pa kami mag-away dahil hindi nakasakay sa bike.